Susunod, pipiliin namin ang isa para sa iyo. Siya ay isang world-class na profesional mula sa France sa kategoryang 62 kilo. Kampiyon ng Liga ng Muay Thai. Batiin natin sila sa pamamagitan ng isang round ng palakpakan. Contestant Beifang, Dennis mula sa Pransya. My name is Brian Denis. I'm from France. I have 26 years. I train in Thailand about 4 years. Isang maaraw na batang lalaki sa buhay. Mga bayani sa arena sa mabangis na labanan. Pag-ibig para sa Muay Thai. Napawisan siya ng husto. Huwag kailanman sumuko. Pagnanais para sa tagumpay. Kaya ang harapin niya ang malakas na kalaban ng walang takot. Usually I fight 61, 62 kilograms and I up weight for this fight. So I will try to do my best. I want to be the number 1. Paano may papalabas ng isang tao ang kapangyarihan ng primordial na ilang? Lupigin ang singsing. Sa pagkakataong ito, nakaharap niya ang Chinese boxer na si Fu Qingnan. Isang mabangis na labanan ng mga hormones ng kabataan. Malapit na itong magsimula. Susunod, ilalabas namin ang white side player para harapin siya. Fu Qingnan mula sa China. "中国有一句话说5年小成10年大成"，我也一直在对我的搏击梦想坚持着。 Si Fu Qingnan ay isang tumataas na bituin sa labanan mula sa sinaunang kabisera ng Muay. Nag-practice siya ng martial arts sa loob ng walang hamon. Taglay niya ang katahimikan at katatagan na lakas sa opisina. Professional na record, 17 laban na may isa pagkatalo. Knockout opponent sa kompesa. Pagwawali sa lahat ng mga 我 hadlang. 真的是充分的备战了很久，你只用努力就行，剩下的交给老天爷了。 Isang labanan ng lakas at kasanayan. Saksihan natin si Fu Qingnan sa kanyang pinakamahirap na paglalakbay. Muli, patuloy siyang nagbabago sa layunin na maging bagong kampiyon. Ang napili ng mga tagahanga, Here I Come. Kamusta sa lahat mga manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Nia Emi Legend 13. Nandito na kami ngayon sa Emission Gymnasium. Ako si Tony. Ako si Dong Jiang Tao. Ang kasalukuyang kaganapan ay ang kategorya ng 65 kilo. Quarterfinals qualifying round sa ilalim ng rules of free fighting. Ang mananalo ay magkakaroon ng tsansa na umabante sa ating quarterfinals. Ang pulang side player na si Fu Qingnan ay mula sa asul na panig ng China. Ang puting side player na si Fu Qingnan ay mula sa China. Ang itim na manlalaro na si Dennis ay mula sa Pransya. Ang French player na ito na si Dennis ay narito. Minsan ay natanggap ito sa Thailand. Ang gintong sinturon ni Max Muay Thai. Maaari itong gawin sa Thailand tulad ng Max Muay Thai. Sa mga kompetisyon ng Muay Thai ng kalibre na ito, mga dayuhang manlalaro na nanalo ng gintong sinturon, hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. 4 na taon na siyang nag-aaral at naninirahan sa Thailand. Pagkatapos ng magkabilang panig ay umakyat, tignan natin kung ito pa rin ang Fu Qingnan. Pagsasara sa hakbang-hakbang. Si Fu Qingnan ay naglunsad lamang ng isang grupo ng malakas na pag-atake. Isang serye ng mga tuwid na suntok. Pindutin ang Dennis na ito sa sulok. May malinaw na bentahe. Kumusta naman si Fu Qingnan? Natutunan ko mula sa kanya. May hobby daw siya. Gustong-gusto ang pagluluto. Maaari silang magluto ng lahat ng uri ng isda. Dahil sa mga atleta, nangangahulugan ito na ang isda ay may mas kaunting taba. Kaya't gumawa siya ng lahat ng uri ng isda para sa kanyang sarili. Siya ay isang boksingero na tunay na nauunawaan ang kagandahan ng buhay.
Sige, isang suntok sa tiyan at ulo. Ang welga ni Fu Qingnan ay napakatatlong dimensional. Abdominal strikes at head strikes, alternating strikes. At si Dennis, sa kabilang banda, naglalaro pa rin sa purong Dai style. Isang suntok, isang tuhod na pag-atake. Lumikha sila ng distansya. Ito ay tungkol sa pagpindot sa kalagitnaan hanggang sa mahabang saklaw. Ang teknikal na estilo na ito ng solong paglipat na ito sa kalagitnaan hanggang sa mahabang saklaw. Yan ang natutunan ko kay Dennis na nagpipilit siya sa boxing. Ito ay dahil ang boxing ay nagdala sa kanya ng ilang mga regalo. Dahil ginamit niya ang salitang regalo. Pagkatapos ay nais kong sabihin sa iyo kung ano ang dinadala nito. Halimbawa, may mga karanasan at karanasan. Maaari mong makita ang mundo at matugunan ang iba't ibang mga tao. Siya pa rin ay isang napakanatatanging boksingero. Kumpara sa amin na nabubuhay sa pamamagitan ng boxing, tratuhin ito bilang isang profesional na manlalaro. Ang Dennis na ito ay ganoon pa rin ang pag-unawa sa sparring boxing. Wala pa ring taas. Nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Ang magkakasunod na suntok at sipa ni Fu Qingnan ay naglagay kay Dennis sa sulok ng lubi. Ito ang nakikita natin habang sinusubukan ni Dennis na mapagtagumpayan si Fu Qingnan. Ito ang kahulugan ng pag-ugali ni Fu Qingnan. Kapag umaatake gamit ang mga kamao at sipa, sinusubukang hilahin siya gamit ang isang kamay, sinusubukang pumasok sa yugtong ito ng pagyakap. Ngunit ang mga hakbang ni Fu Qingnan ay hindi kapanipaniwalang maliksi. Hindi nabigyan ng pagkakataon si Dennis na lumapit sa kanya. Natapos ang unang laro. Sige, ngayon ang magkabilang panig ay pumasok sa ikalawang pag-ikot. Sa unang laro, unti-unti nang umaatras si Dennis. Ang paglikha ng distansya at paglalaro gamit ang isang solong pag-click ay isang taktika. Bukod dito, puro Muay Thai ang paglalaro ni Dennis. Purong estilo ng Muay Thai, mula sa unang laro hanggang sa huling laro. Ito ay isang proseso na mula sa mabagal hanggang sa mabilis. Ang paglipat na ito ay lubos na halata sa ritmo. Tignan natin pagkatapos ng ikalawang pag-ikot. Tumaas ang kilay ni Dennis. Mas mabilis. Patuloy pa rin siyang nag-aayos ng distansya. Nais nilang panatilihin ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig sa kanilang sariling mga kamay. Sa pamamagitan ng ilang pasulong na sipa o ilang pinalawig na leg na hookups, mahigpit na hinaharang ng kamay ang daan. Ngunit narito ang aming Fu Qingnan. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong mapahamak. Nang madiskubre ang kamay ni Dennis, sa tamang oras para sa isang choke, si Fu Qingnan ay magpapalawak ng agwat. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang timbang ni Dennis. Pagkatapos ay gamitin ang iyong mga hakbang upang makabalik sa. Pagkatapos ay ilunsad ang punch and leg combo attack na ito. Ngunit sa katunayan, paano ang larong ito? Ito ang mga tuntunin ng malayang pakikipaglaban. Kahit na siya ay nagtagumpay sa pag-ibig, ang referee na ito ay maghihiwalay din sa kanila. Dahil sa mga panuntunan ng freestyle fighting na ito, hindi pinapayagan ang gayong passive claiming. Tingnan, paghihiwalay. Sige, ipagpatuloy natin. Si Fu Qingnan ay nagsagawa ng isang napakatumpak na forehand swing. Nang pumasok si Fu Qingnan sa loob ng bahay na ito, sa gitna ng kalungkutan na ito, patuloy na mga pamamaraan ng suntok, maaari niyang ganap na pigilan ang pagkakasala ni Dennis. Sa sandaling ito, si Fu Qingnan ay nagsusulong ng paunti-unti. Kapag mas lumalaban ka, mas marami kang nakukuha. Isang patuloy na pagkakaiba-iba ng isang pamamaraan ng binti. Ang pamamaraang ito ng binti ay medyo kulang lamang sa kapangyarihan. Ito ang low sweep action route. Ngunit kapag malapit ka ng malapit sa iyong kalaban, i-flip mo agad. Sa katunayan, ang kanyang tunay na layunin ay nakatuon sa ulo. Mataas na pagwawalis. Nasa ikalawang round na ito. Si Dennis ay patuloy na gumagamit ng mataas na sipa gamit ang kanyang likod na binti. Paulit-ulit niyang sinampal si Fu Qingnan. Sa sandaling ito, nanonood si Fu Qingnan sa court habang naantala ang laban. Pati na rin ang pagbaba ng pisikal na fitness. Bumagal ang dalas ng pag-atake at pagpindot. Dito na nabigyan ng pagkakataon si Dennis na bumangon. Ngayon Fu Qingnan. Hindi dapat bigyan ni Fu Qingnan si Dennis ng pagkakataong umatras o huminga. Laging panatilihin ang bilis sa kalagitnaan hanggang malapit na saklaw, ang distansya ng suntok. Pero sa paghusga sa bilis ng pagsuntok ni Fu Qingnan, depende talaga sa kung gaano karaming enerhiya ang naubos niya ngayon.
Sige, magsisimula na ang ikatlong round ng laban. Katatapos lang namin ng second round, sinikap ni Dennis na pabilisin ang takbo ng laro. Ngunit pinilit siya ni Fu Qingnan. Patuloy na mid to close range na mga suntok na pinindot pababa. Maya-maya pa ay hindi na tumigil ang ritmo. Hindi niya mapigilan ang ritmo niya tulad ng inaakala niya. Nangangahulugan ito ng pagkontrol sa loob ng iyong sariling saklaw. Si Fu Qingnan ay nagsagawa ng isa pang swing punch gamit ang kanyang front hand at malinaw na tinamaan si Dennis. Ngunit ngayon, sa mga tuntunin ng pisikal na pagkonsumo ng enerhiya. Sa ngayon, si Fu Qingnan ay nagkakaroon ng maraming pagkonsumo ng enerhiya. Kaya ang laro ay umuusad ngayon habang umuusad ito. Mas nag-aalala ako sa kanya. Ngunit may isang bagay si Fu Qingnan. Tila walang gaanong epekto ang pagsalakay ni Dennis kay Qingnan. Kaya si Fu Qingnan ay nasa ganitong uri ng pisikal na kalagayan. Kahit bumaba ang kanyang pisikal na kalagayan, ang psikolohikal na presyon ay hindi gaanong mataas. Ang isang mandirigma ay nangangailangan ng napakahusay na pag-isip. Tignan natin ang pangatlong suntok. Ang pagkakahawak ni Dennis sa board na ito ay maluwag pa rin tulad ng sa unang laro. Ipinapakita nito na ang kanyang pangkalahatang pisikal na kalagayan ay napaka-relaxed. Nakikita ko na malaki ang papel na ginagampanan ngayon ng forehand punch ni Dennis. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang mga suntok sa harap at likod upang guluhin ang ritmo ng pag-atake ni Fu Qingnan. Pagkatapos ay isagawa ang front leg middle sweep na ito, at ang malapit na tuhod na ito. Isa pang malapit na diskarte. Mula sa aking personal na pananaw, pakiramdam ko ay papasok na si Dennis sa ikatlong round. Natagpuan ko lang ang tamang estado para sa larong ito. Alam niya na ang pagsasanay ng mas maraming mga diskarte sa boxing ay talagang kapaki-pakinabang sa kanyang sarili. Ngunit ito rin ang ritmo ng pagganap ni Dennis. Ito rin ay dahil sa pagganap ni Fu Qingnan pagkatapos ng ikatlong laro. Habang bumababa ang kanilang pisikal na lakas, bumagal ang kabuang tempo ng pag-atake. Bukod dito, ang pamamaraan ng kamao ni Fu Qingnan ay may kalamangan. Ang panunupil na ito para kay Dennis. Ang presyon ay hindi kasing tindi ng sa unang dalawang laro. Kaya ang kasalukuyang boxing teknike ni Dennis, kabilang ang paggamit ng mga pamamaraan sa binti, maaari kang magsimulang lumiwanag. Nang umatras si Dennis, isang napakalinaw na front leg middle sweep. Isa pang front leg smash. Sa sandaling ito, si Fu Qingnan, huwag mo lang sundin si Dennis ng paunti-unti. Pagkatapos ay sundan si Dennis pasulong. Sa ganitong paraan, nahuhulog ka sa ritmo ng ibang tao. Dapat mong palaging kontrolin ang iyong sariling ritmo. Kapag umaatake, dapat mong panatilihin ang bilis na ito. Kinailangan niyang ilabas ang pag-urong ni Dennis. Habang tumatagal ang karera, nagsimula na ring magbago ang estilo ni Fu Qingnan sa isang pagsabog ng mga shot. Ang kanilang pinsala ay hindi kasing laki ng kanilang pinsala tulad ng sa nakaraang dalawang laro. Tapos na ang oras. Susunod, ipapahayag ko ang resulta ng laban na ito. Nanalo ang referee 30 tandang bawas 28. Referee 20 hanggang 20 siyam. Referee 30 hanggang 20 siyam. Nanalo ang referee 4 30 tandang bawas 28. Nanalo ang referee 5 30 tandang bawas 28. Ang lahat ng mga referee ay nagkakaisang nagpasya sa laban na ito. Nanalo ang Congratulations! And let it shine. Just